Ang Ginoo nga naa kaninyo na sa kanin. kinatawag Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Mayaw ikaw. Si Jesus mingon ngadto sa mga Hudiyo, ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaw nining pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahalin kini ang mainit nga panaglalisay sa mga Hudiyo. Unsaon man ining tawhana paghatag kanato siyang lawas aron kanon nangutana sila. Si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, o dili mo inom siyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod, o mo inom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan. Ubanhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya ang akong unod, mao ang matuod ng kalagon, o ang akong dugo, mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo magpuyo diha. Magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan mo'y nagpadala kanako ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit, dili kini sama sa pan nga ikaon sa inyong nga katigulangan o nangamatay ihapon. Ang mukaon ining maong pan mabuhi sa dayon. Ang Ebanghelyo sa atong kaluwasan. Mayaw ikaw. Mayong gabi kaninyong tanan. O ito na pati ang mga lingkuran nga rin sa tubangan. Please come in. Ako? Sulod mo sulod. Mga taas para pa rin akong sermon sa kauras o 5 ka 5 ka adlaw. Karong Dominguhan, tibok simbahan nagasaulog sa solemnidad sa lawas o dugo ni Cristo. Corpus et sanguinis Christi. Ang Latin sa lawas, corpus. Ang dugo is sanguinis, sanguinis, body and blood. O kining lawas, o dugo ni Kristo, ato kanunay siyang nadawat diya sa kada pagsaulog nato sa Santos nga Misa. O nagato kita sa masalingon sa Ebanghelyo nga ang pag-ambit siyang lawas o dugo makahatag ka nato o kinabuhing walay katapusan. Ang pagkaon sa lawas o dugo ni Kristo maghatag ka nato o kinabuhi. Kaya atong gikaon si Kristo mismo. Amot kung nakamatikon mo, kung nakaatiman na mo og mga masakiton, masabtan nimo ang masakiton nga dili na magdugay. Kung ang masakiton dili na gusto mo kaon. So kung a patient refuses to eat, bisan pagbutangan na nimo og mga dextrose na lang, injection-injectionan, pero kung di na gina si mo kaon, padulong nga na sa iyang katapusan. Mo bitaw nga sagang may mata, muingon ang mga ginigang kaon yun mo kay kung dili ganin mo kaon na mamatay yun mo. Di mo mabuhi, di mo motubo, kung di mo mukaon. Apan karon namatutdan nato nga dili din siya ang kinatibuk-an sa kamatuoran. We eat in order to live. Nga naman, kaya observa sa ni, alabin na akong pare. Pag-abot ang buwan sa Disyembre o Enero, daghay isahan nga ninatay. Daghay patay. Nya karon sa gigan atong Abril, Mayo, daghan kami ginisahan ninatay. Kung sa may hypothesis, dili siya conclusion pala. Hypothesis pa man lang siya. No? Kinalang pa man siya o pamatud-an mo imong data. Pero una siya, ang bana-bana nga,
Lagi nangamatay tungod kay sobrang kaon. Kung di ganit sobrang kaon, patakas o kaon. O bitaw na nga, hindi na sakto ng gingon nga kaon mo aron mabuhi. Sakto ang gingon ni Kristo, ang tao, ingon sa bangit sa unang pagbasa nato, kaya ang tao dili mabuhi sa panlaman, kung dili ang pagsunod sa kabubuton sa Dios, ang pagsunod sa pulong sa Dios. Kung di masabot, gawas kayo sa pagkaon, doon na pa'y makaayo sa tao aron mula hutay, mulugway ang iyang kinabuhi. Di sa kapag sige kang kaon, pero sige mo kang inom, mamatay, gihapos ka. Di sa pagmayong imong pagkaon, pero wala ka magpuyo o taro nga kinabuhi, may bisyo ka, alak, babae, lalaki, patay gihapon. So kinanglan, okay lang. Pagita ang pagkaon nga mulugway sa imong kinabuhi. Ingon pa sa mga nutritionist, balanced diet. Balanced diet. Pili ang pagkaon nga tinuod nga makahatag og sustansya, nutrients sa imong kinabuhi, sa imong lawas. Aron ka mabaskog, you will be healthy. So sa mga siya, eat vegetables, no? Limit pagkaon ni anang mga karne o mga taas ang asukar. Di ba kasagaran nga mga sakit karon? Wala na. Kasing-kasing, yung lagi ka kasing-kasing. High blood. Yung lagi ka ng high blood, kalamot pagkaon. No? O di lagi ka din ng sugar, high blood, sugar. Agyak lang sa pagkaon. No? O kasagaran na namatay ko, mga na yung sakit ihapon, kahit lang tikit, patay, ano naman, ang sobras kaon. Sabagay, mas tayo ko na mamatay ka sobras kaon kaysa wala ka mga kaon po, no? Mas tayo na din tao na. Pero mga siya, dili nila ang pagkinaon, makahatag ka na tuog kinabuhi. Daghan pa yung mga butang. Kung saan ini ang sekreto, yung pa ni Moises sa itong munang pagbasa, mao ang pagsunod sa kabubuton sa Diyos. No, ang pagsunod sa kabubuton sa Dios, ang pagtuman sa iyang isugo kanato. Kaya kung magsunod kita kaniya, iyong siya makalahutay unta kamo dinhi sa inyong pag-baktas-baktas sa disyerto. Mga kaigsuunan, ang atong unang pagbasa nagpadayag usab ingon si Moises nga diya sa ilang pagtabok gikan sa Ehipto ngadto sa gisaan nga lungsod o lugar sa Ginoo ngadto sa mga Hudiyo, nagpadayag kini sa dakong gugma sa Dios. Sanlit para kanila buhi nga handumanan para sa mga Hudiyo nga sa ilang pagbaklay diya sa kamingawan o disyerto, gitagaan sila pagkaon nga gikan sa langit. Kung di kinamawa silang handumanan sa ilang karanaang memory, wa sila pasanggi sa Ginoo. Daghay na nga matay, pero nakahibaw sila na wala sila pasagdi nga naman God provided them food from heaven to sustain their journey. Apan diyan na sa bagong kasulatan sa atong gibasa ng Ebanghelyo, gipadayag usab sa atong Ginoo nga naghatag ang Dios kaninyong pagkaon dito sa disyerto sa kamingawan. Pero sa nahitabo nga itong mga tawhana na namatay gihapon. Salit, ang akong ihatag kaninyo, tinuod nga pagkaon nga maghatag kung kinabuhing dayon. Ang tinuod nga pan, ang tinuod nga bino. Unsa man kini, ang pag-ambit sa akong lawas, ang pag-ambit sa akong dugo. Muna gitawag nato ang Santos nga Misa karon. Ang Santos nga Misa mo na nga itong handumanan sa gugma sa Dios, dili na ang pan nga nahulog gikan sa langit dito sa disyerto panahon ni Moises. Ang atong handumanan na karon mauna ang sakripisyo ni Kristo, ang iyang paghalad sa iyang kinabuhi dito sa krus, aron kita makadawat, makatagamtang og kinabuhi walay katapusan. Iyon si Kristo
kauna ako ninyo. Buti pasabot, dawata ako ninyo. Dawata ang akong pagtulunan. Pero aron gayon siya makikuban kanato, iyang gihimo kini pinagi sa usa ka misteryoso nga paagi. Pinagi sa pagkaon sa iyang lawas ug dugo. Saged sa atong pagkaon sa iyang lawas ug dugo, si Kristo mahimo ng kabahin sa atong kinabuhi. Kung kita makahimong kabahin sa iyang kinabuhi, muna gitawag nato communion. Ang atong pakikusa diha kaniya. So, ang misa di ay una, usa ka paghandom sa kaayog sa gugma sa Dios, buhing handumanan ingon pa. Nganong buhing handumanan, kini man lang siya ordinaryo nga nagrekolta murag nagsaulog ta sa Leyte Landing ngatong October 20, 1944. Ato karong gisaulog pagkaya October 20 ang Leyte Landing. Dili, ang Santos nga Misa nahitabo 2,000 years ago, pero nagpadayon kini nga misa hangtod karon ug hangtod sa umaabot nga panahon. There is only one mass. Usa lang ang misa ni Kristo. Kung sa mga yung gihimo, Padre, yung misa na mo karon, ang misa sa Santo Papa, misa sa pista, misa sa mga obispo, kabahin ni siya sa usa ka misa ni Kristo. We only participate. Misalmot lang ta, no? Miambit ta, meaning usa ka misa ni Kristo once and for all alang sa kaluwasan sa katawhan. Salit ang nagmisa dili importante kung ang nagmisa diha buot-buotan kanang may buhok ba kugwa, ang nagmisa diha guwapo ba o dili, ang nagmisa diha tiguang ba o dili. Dito pa ko na sa Santo Niño, ang tao mamili yun. Di nga ng pariyaw, hindi mo masabtan ang iyang isinultian. Bahala na hindi mo masabtan ang sinultian. Bahala na balik-balik ang sermon. Bahala na siya kung tiguang na in taon. Ang importante, may misa. May misa, kaya ang misa, si Kristo nga nagsaulog ni ini. Si Kristo ang tag-iya sa misa. Siya ang nagbisa, kami lamang iyang mga sulugon. Kung sa iyon ani pa, kami actually ang mga sakristan lang. Mga sakristan. Kaya ang nagbisa, si Kristo man. Okay? Kaniadto, ang mga tiguan karon, kaniadto sa batanon pa na sila, sa makuyab-uyab na sila, na po na sila yung mga buhing handumanan sa ilang kanagtingong paay. Kaya mga, labi alas baryo sa una, kuha man yung tao na yung mga sing. Kaya kanang, hindi mo ito makapod ng mga bata. So kanang to, mga ulitaw daga, makauyang na gani ka, kanang mga buhi nga mga handumanan o sa mga kasagaran. Panyo. Panyo. O, ito kanta nga, ang iniingat-ingatan ko. Diba? Kaisa-isa, panyo mo. At inaamoy-amoy ko pa. At katabi sa pag... tagid na yun, no? Kaya inigsimot-timos pa niya, makinugas yung mga nangyayag na aslum-aslum ang baho. Kinapot ko na ko yan. Aslum-aslum ang baho. Kasi mga aslum-aslum, yung sigmahan. Di yun na mo. Wan-un. Kaya handumanan, bawa ganina, kada kong gira. See? Panyo. Kung magtiayo na mo, malagigong may, masabayin yung buhing handumanan. Sing-sing. O, ito na nga, pag ninyo na ganito, hindi mo kagtakon yung sing-sing. Bisang magbiyahe ka, lalaki galing kami nyo, kagtakon yung sing-sing, doon na nakaana. No? Doon na, ano yung kagtakon yung sing-sing? Timaan mo na ikaw, committed ka na, may kaparis ng sing-singa. Buhi! Kung patay ka na, pwede na tagtangon. Pero buhi pa lang yung mga asawa, buhi pa lang sing-sing, buhing handumanan sa inyong panaghigugmay. This is what the Mass is all about. O diyan din nga handumanan, si Kristo padayon nga nagpasali ka na to, ako kini
nga nagauban o magauban kaninyo hangtod sa kahangturan. Padayon siya nga nagauban kanato ug anaa na siya nagpuyo diha kanato. Dili ang Dios layo, anaa siya uban kanato. Mo bitaw nga sa atong pag-ambit sa iyang lawas o dugo, nakamit usab kita sa Dios nung kinabuhi sa pagkamalaan ni Kristo. And finally, diya sa atong pagdawat kang Kristo sa Santos nga Misa, di lang kay gusto niya nga mamusugtan niya. Kung dili sa atong pagdawat niya, kita usab mahimong Kristo sa uban. We become Christ for others. Buti pasabot ang atong nadawat din nga pagtulunan, ang atong nadawat nga grasya sa atong kinabuhi tungod sa atong pagsalig sa Dios, ato sa siyang ipaambit sa uban. That we become also the source of hope for other people. Nga usab kita mahimong instrumento, inspirasyon sa kinabuhi sa uban nga mga tao. Nga naman, because they will be inspired by our life, inspired by Jesus. Muna nga, ang misa is a multiplication actually of the presence of Jesus. No? Kung asa kita nahimong saksi ni Kristo, nakita sa atong mga silingan kay igsunan, nabuhi si Kristo, pinaagi sa atong maayong binuhatan. Muna mga kaigsunan, nga diya din atong pagsaulog karon sa solemnidad sa lawas o dugo ni Kristo. Panikamutan nato, no? Na kung maayo taglawas, no? Wajay apiki nga schedule, unaha ang misa. Unaha ang misa. Ganito mga tao na nagpuyo nga nasa syudad na may mga misa pirmi kadadlaw o mga mission stations, simba kung may panahon ka. Ayaw lang simba kung may birthday. So, kaya ang misa ang atong kinabuhi. Si Kristo mismo ang atong kinabuhi. Ato karon na yung gidawat. Diya sa misa, nagpadayag kini kanato nining kamaturan. I need you, Lord, in my life. I need you because I would like you to be my inspiration, my strength, so that I can also give hope. I can also give inspiration to other people. Unang itawag nato karon na Eucharistikan mong kinabuhi. Andam ako magpaambit kung sa'y nadawat nako gikan kang Kristo tungod sa iyang kamaayo sa akong kinabuhi. Ingon pa diha sa atong salmo responsoryo, dahil nato ang Dios tungod kay nahigugma siya kanatong tanan sa liyo sa atong pagka makasasala. Manindog pa rin.